Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ang hirap ngayon ng kalagayan nitong si Marcos Jr. dahil kailangan niyang i-veto ang ibang naka-allocate na budget sa 2025 national budget na kung saan yung mga dapat i-veto ng Pangulo ay magiging dahilan ng pag-atras ng suporta ng ibang kongresista. Paano ko po ito nasabi mga kabunyog? Dahil po yung ibang budget na nakalaan tulad ng sa AKAP program na sa tingin namin ang unang i-veto ng Pangulo ay kailangan ngayon ng mga kongresistang tatakbo sa darating na eleksyon. Para gamitin sa kanilang pangangampanya anyway, ano-ano po ba ang mga nakasaad sa 2025 national budget? Ito po mga kabunyog, panoorin po natin ito. Mukhang malaki ang hiwaga ng paggalaw ng mga numero sa Bicameral Conference Committee para sa budget ng Pilipinas sa taong 2025. Bilyon-bilyong piso ang rini-align ng Bicam Committee mula sa naaprobahang mga budget ng Kongreso at ng Senado. Kung tutusin kasi, ang trabaho dapat ng Bicam ay pagtugmain ang magkakaibang bersyon ng Senado at Kongreso at hindi po gumawa ng sarili nitong batas. Itong dahilan kung bakit ang tawag minsan sa Bicam ay ang the Third Chamber of Congress. Isang malaking halimbawa niyan ang ginawang hiwaga ng Bicam sa 2025 budget. Himayin po natin ang winners at ang losers ng 2025 budget matapos aprobahan ng Bicameral Conference Committee sa tulong po ng listahan na binigay sa atin ng ating reporter na si Marian Enriquez. Ang big winner po ay ang DPWH. Dinagdagan ang budget ng 288 billion pesos. Billion po, hindi po milyon. Ang proposed budget na ibibigay dapat ng Malacanang sa DPWH ay nasa 825 billion pesos lamang. Pero matapos daanan po ng Bicam, nasa 1.1 trillion pesos na po ang budget ng departamentong may pinakamalaking alokasyon para sa 2025. Ang big loser naman ay ang DSWD na tinapisan ng 95 billion pesos. At siyempre ang PhilHealth na tinanggalan po ang buong 74 billion pesos na subsidy. Ang CHED ng 26 billion at ang DOH ng 25 billion. Bilyones po yan. Pero kahit binawasan nila ang DSWD ng pagkalaki-laki, nagsingit ang mga congressman at mga senador ng ayuda para sa mga kapos ang KITA program o AKAP na 26 billion pesos. Controversial po ito dahil una, wala naman po ito sa original na budget proposal ng Malacanang para sa 2025. Pero higit sa lahat, nagmimisulang pork barrel po ito dahil kahit pa sabihin ng DSWD na walang pakialam dapat dito ang mga mambabatas, parating pumupronta ang mga congressman sa pag-distribute ng ayudang ito sa taong bayan. At para maaprubahan ito, pinagpartehan ito ng Kongreso at ng Senado. 21 billion po para sa congressmen at 5 billion naman para sa mga senador. Pero teka, hindi pa tayo tapos. Ang Kongreso, dinoble ang kanilang sariling budget para sa 2025. Mula 16 billion, ngayon po ay nasa 33 billion pesos na. Tinaas siya ng 17 billion pesos. Ang Senado inakyat naman ng 1 billion higit. At ang Office of the President naman inakyat ng 5.4 billion pesos. Sa kabilang dako naman, tinapisan ang budget ng Department of Agriculture na di umunay napaka-importante ng 20 billion pesos. Ang DOLE ng 18 billion, ang Department of Transportation ng 16 billion at ang DepEd siyempre ng 11.5 billion pesos. So tila may mga napaboran na ahensya at departamento samantalang may mga tila agrabyadong departamento na ang trabaho pa naman ay social services. Liban na lang sa budget ng ayuda kung saan may kamay ang Kongreso. Pero baka may ilang constitutional issues din po dito. Una po, sa Article 14, Section 1 ng Konstitusyon, nakalagay na dapat may highest budgetary priority ang edukasyon sa lahat po ng mga departamento. At pangalawa, sa Article 6, Section 25 ng Konstitusyon, Congress may not increase the appropriations recommended by the President for the operation of the government as specified in his proposed budget. Kita naman po nyo, nagtaasa ng mga budget na hindi yun ang binigay ng Malacanang. At yan ngayon ang problema ang kinakaharap ng 2025 budget proposal. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang paliwanag ni Ed Lingaw na kung saan ipinakita dito, kung saan nakalaan ang budget ng ating bansa. Anyway, nang iprenisinta ito sa ating Pangulong Marcos Jr., ito ay hindi agad-agad inaprobahan. Dahil maraming mga mamamayan ang umalma,
lalo na yung pagtapyas sa budget ng DepEd at pag-zero subsidy sa PhilHealth at yung pagsingit ng AKAP program sa budget ngayong taon na hindi naman pinag-usapan sa Senado at Kamara. Anyway, dito nanganganib na. Baka yung mga kaalyadong niyang mga kongresista ay magsiatrasa ng suporta sa kanya dahil nga sa pagveto nito sa mga importanteng budget na kailangan ngayon ng mga kongresista. Anyway, ito po mga kabunyog, panoorin po natin ito. Kasi hindi mangyari yung ganyang senaryo na kapag may mga binitong silence sa mga items yung ating Pangulo sa post-budget, maaaring matras yung ilan sa kanyang mga kalyado sa House of Representatives. Posibleng magresulta ng backlash o pag-atras ng suporta ng ilang mambabatas kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagdito o hindi pag-aproba sa ilang probisyon o items ng 2025 General Appropriations Bill o GAB. Ay sa political science professor na si Dennis Coronacion, maaaring mangyari ang senaryo na ito kapag hindi kasamang maaaprubahan ang mga isiningit na proyekto o programa ng ilang mambabatas na inaasahan nilang makatutulong sa kanilang pagtakbo sa paparating na 2025 midterm elections. Inaasahan niya ng ating mga mambabatas, lalo pat karamihan sa kanila ay sasalang sa parating na midterm elections. Mm-hmm. So, inisip nila na makatulong sa kanila, sa kanilang campaign, sa kampanya sa eleksyon, upang tumaas yung kanilang chances na manalo. Naging kontrobersyal ang 2025 budget dahil sa zero allocation sa subsidiya para sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, 12 billion peso budget cut sa Department of Education. Pinuna rin ng President's sister na si Senator Amy Marcos ang sobrang laking budget na inilaan sa Department of Public Works and Highways na nagkakahalaga ng 1.113 trillion pesos. Kaya naman ayon kay Professor Coronacion, malaking hamon sa Pangulo ang pag-aproba sa panukalang budget. So maraming binapadaan sa yung Pangulo, actually sa budget at Pangulo-una yung consideration nga na kailangan talunin nila yung mga kandidato ng Duterte family sa parating na eleksyon. Sa pangalawa yung dapat hindi mag-violate sa Constitution. Bakit pa yung public backlash nung sinasabi na napakagiging sila at masyadong self-serving itong minumutahin na national budget. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, masusing nirepaso ang panukalang pondo sa susunod na taon upang umayon ito sa konstitusyon. Maingat anya na pinag-aralan ang iba't ibang items na nakapaloob sa proposed budget. Nais rin anya ng Pangulo na makatiyak na mapaglalaanan ng sapat na pondo ang mga ahensya at programa ng pamahalaan. Sa Lunes ang nakatakdang paglagda ng Pangulo sa 2025 GAB pagkatapos ng Rizal Day program sa Maynila. Yan mga kabunyog, dito ngayon naipit itong si Marcos Jr. na kung veto ba niya ang mga programa ng Kongreso or ito ay pananatilihin niya. Pero tuloy pa rin ang bawas sa ibang mga ahensya na importanteng lagyan ng malaking pundo. Tulad ng sa DepEd at sa PhilHealth, dahil tama yung sinabi ni dating Undersecretary ng Finance na si Cielo Magno, na dapat hindi tapyasan ang budget ng edukasyon. Edukasyon yan, importante yan, dyan tayo hubog ng mga kabataan. Na sa darating na panahon, sila ang magpapatuloy ng ekonomiya ng ating bansa. At yung sa PhilHealth, dapat wag rin gawin zero subsidy dahil kailangan ngayon, lalong-lalo na ng mga matatandang may sakit at mga benepisyaryo nito. At dapat wag puro ayuda, imbis na ayuda ang atupagin gumawa na lang ng trabaho, wag gawing tamad ang mga Pilipino na puro na lang asa sa ayuda. Bigyan mo siya ng trabaho. Yan ang dapat. Anyway, ito po mga kabunyog, pakinggan po natin itong paliwanag ni Professor Cielo Magno. Ako po na sobrang disappointed dito sa kinalabasan ng national budget natin kasi mukhang hindi nauunawaan ng gobyernong to na mahalaga din na nag-i-invest tayo sa taong bayan. Yan yung tinatawag nating human capital lalong-lalo na sa health at education. Itong PhilHealth po, napakalaking issue nito dahil meron tayong mga existing na batas na nagtatakda na kailangan magbigay ng government counterpart bilang subsidy sa mga premium ng mga kababayan natin na hindi kayang magbayad ng premium ng PhilHealth. Kaya nga po kailangan yan para maisali din sila sa PhilHealth. Yan po yung mga kababayan nating mahihirap, seniors, PWD,
automatically po ay enrolled sila sa PhilHealth, pero kailangan bayaran ng gobyerno yung subsidy nila at nakatakda yan sa batas. So nakaka-disappoint na mismo yung mga congressman at senador natin ang nag-violate ng existing laws natin. Ito namang education, nakita natin na napakapangit ng performance ng ating education sector relative to other countries in the world. Hindi po ba nakita natin na yung mga 10 years old natin halos napakababa ng level ng comprehension sa reading. Kung babawasan pa natin yung budget natin sa education, mas nakakalungkot po yun dahil imbes na suportahan at pagandahin yung ating education sector ay hindi pa napaprioritize. At tama po yun. Isa pang disappointment dyan, yung mahigit 200 billion na ibinagdag dito sa DPWH na hindi naman hinihingi ng DPWH. Alam mo, ang mahalaga dyan sa mga infrastructure projects, kailangan may planning dyan eh. Kailangan na pag-aralan kung kailangan ba itong mga infrastructure projects na to. And surprisingly, imagine niyo, dumaan lang sa Kongreso na dagdagan agad ng mahigit 200 billion. I think it's 289 billion pesos to be exact na biglang nadagdag sa DPWH. Yan mga kabunyog, kung ano man ang desisyon ni Marcos Jr. sa budget ngayong 2025, dapat lang nasundin niya kung ano ang hinaig ng taong bayan at huwag siyang magpasulsol sa panawagan ng mga kongresistang gagamitin ang budget ng Pilipinas para sa kanilang pangangampanya. Gawin dapat ni Marcos ang makakabuti sa ating mamamayan at kung magawa niya yan, malaking saludo kami sa kanya. Despite sa hindi niya sinunod ang gusto ng mga kaalyadong niyang mga kongresista, inisip pa rin niya ang kapakanan ng nakararami. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.